ngayon, ang tutok talaga namin ni JB dito, discuss. So, sino ba itong mga politikong involved sa mining? 'Di ba? Dapat pa bang ibinoboto tong mga to? Kasi, paano yung maaasahan ng interes ng taong bayan ang sinusulong nila kung sila din yung mga minero? Hindi ba? 'Di ba? So, JB, share ko na ba yung file natin? Bago mo i-share yan, siguro dagdagan natin ng isang point, Prof. Shelo. Yung talagang, ako, for lack of, hindi ko na talaga ma-describe kundi ganito na lang. Yung kakapalan ng mukha ng mga leader natin, ay sasalamin dito, doon sa konsepto ng regulatory capture. Yung, sa madaling salita, hindi mababantayan ng tama yung isang industriya. Kung ang nagbabantay, nagmamayari din ng industriya. So, at sa palagay namin, kayo, na mga may concern sa environment or medyo ang pananaw ay paano ba sa susunod na henerasyon, yung pagmimina, ang isa sa pinakamalaking banta doon sa kalikasan, hindi lang sa kalikasan, sa likas yaman, pero doon sa kinabukasan nung susunod na henerasyon eh. Kaya yung pag pinatong mo pa yung komplikasyon na yan na hindi mabantayan ng maayos yung industriya, hindi maipatupad ng tama yung batas sa pagmimina, at sino yung babalikat doon sa mga sakuna at sa mga kawalan at sa mga masamang epekto na ito, yung ordinaryong tao. Pero mas masakit na yung sampal na nangyayari sa atin kung bigla nating nare-realize, bakit nga ba hindi napatupad yung batas? Bakit nga ba hindi nabantayan ng tama? Bakit hindi napapanagot yung mga dapat managot? Kasi yung mga leader na akala natin ay dapat maninilbihan sa atin at dapat sana ay magpapatupad ng batas at dapat sana itataguyod yung kagalingan natin, no? Yung welfare at saka convenience natin sana yung sinusulong. Apparently, may-ari ng mga minahan. And obviously, they will not, hindi nila pipilayin yung mga sarili nila doon sa ganansya at benepisyo na nakukuha nila doon sa industriya. Oo, kaya ako importanteng malaman ng mga tao to eh. At the end of the day, kayo pa rin po ang magde-decide kung sino yung binoboto nyo. Pero gusto ko lang pong malaman nyo, yung conflict of interest ba? Napakalinaw dito sa mining sector. In fact, may isang batas na sinusulong sa ibang bansa. Ano na to eh? Mainstream na to. And in fact, condition to para matanggal tayo sa gray list. Yung pagkakaroon ng polisiya on beneficial ownership. So, hindi lang po to applicable sa mining, no? Kailangan may batas ang isang bansa na kung saan dinidisclose kung sino ba talaga yung nakikinabang sa mga korporasyon sa isang bansa. Kasi ang mga kumpanya pwedeng gumawa ng layers and layers and layers para i-hide, itago kung sino ba ang mga talagang nagmamay-ari ng mga kumpanyang to. So dito sa exercise namin ni JB, layers of document from the Securities and Exchange Commission. Parehas to nung nangyayari sa Quadcom, di ba yung mga congressman natin nagpe-present na, ang may-ari pala ng kumpanyang to ay isang kumpanyang to na nasa dulo mga kriminal pala. Madali lang po yung solusyon dyan. Kung ang Congress magpapasa ng beneficial ownership law, hindi natin kailangang maghukay at mag-matrix at mag-table para malaman kung sino yung may-ari. But we are doing this para po malaman nyo. At hindi kami natatakot sa mga politikong to. Pero bago ko i-share yung sisimulan ko na kasi ito nakakahiya eh. Galing sa student movement po ito ha, taga-UP. Simulan ko na ba, JB? Halimbawa. Oo, please. Ito, si Mike Defensor. Classic. Dating aktivista. Nag-DENR secretary pa. Pagkatapos maging DENR secretary, biglang naging minor. Diba? Mining company po niya ang responsable dyan sa mining sa Tawi-Tawi at nahukay na niya lahat ng nickel dyan. Hanggang ngayon, di pa nagre-rehabilitate. At saka hindi lang yata isang mining company yan. Madami. Hindi lang isa. Nasa naman natin sa matrix natin. So, simulan na ba natin? Sige, sino bang mga nagmamay-ari ng mina sa Pilipinas? So, pagpasensyahan nyo na ako, hindi ako natatakot eh. Kung may mangyari man sa amin ni JB. Yung actual na graphics bang isa-show mo, Prof? Ayan. Ito, diba? Baka
baka i-explain na natin ng konti. Kung masyado maraming boxes at kulay dyan, ang pinaka-importante, Prof, yung pula. Di ba? Dalawang Oo. klase yung pula. PEP, politically exposed person, at saka note. Yung ibig sabihin ng yung politically exposed person, Prof, sila yung nakaupo as mayor, congressman, or senator, or any elected office. Yung PEP. Yung note ay malamang kapamilya, I mean asawa, anak, kamag-anak, Kamag-anak. isang Yeah. politiko na nakapwesto ngayon. So, Oo. napakaganda nitong output ng research na ito, pero yung pula ang pinaka-importante dyan. Oo. So, JB, nababasa mo ba? Teka lang izo-zoom ko lang ng mas malaki Oo, pa. zoom mo medyo. Although nakita ko yung file kanina. Ayan. Mas malaki na ba? Yep. Ayan. So, simulan po natin. First company, itong AAM Phil Natural Resources, no? Majority owner po niyan, hindi naman to politiko. Si Kitson Soriano Co. Ang ownership niya dyan ay 92.2%. Pero bago natin mahanap yung ownership niya, nakikita po natin dito may 2 layers of ownership. Okay. So, itong Filipino-Chinese businessman na to, yung note natin, JB, nakalagay dyan, granted citizenship. Alam niyo po yung mga mga foreigner, pwede silang mag-grant ng Filipino citizenship through legislation. So yan, nakikita niyo po kung sino yung mga sponsor nila, no? So At yung 2009 naturalization ito. 2000, Prof. Shelo, hindi kaya to ka-batch ng mga questionable na citizenship at mga business permits? Oo. So 2019 po na naturalize siya bilang Pilipino through the sponsorship of Senator Zubiri and Pimentel sa Senate at sa House, another Senator Zubiri at saka another Congressman Zubiri and Congressman Lechon. So yan. Ang sumunod ay number 4, sorry, lumagpas. Number 2, Adnama. Yan. Ang Adnama Mining ay pag-aari ng majority ng Borja family. Oo. And Mr. Fernando Borja of the Borja family served as a special envoy to China under former President Duterte's term. So, yan po, 60% ng share nila. Sila yung may 60% share dito sa Adnama Mining. Ito, JB, ikaw yung number 3. Okay, so number 3, Apex Mining. Ito sa mga one of the oldest mining corporations ito. At ang majority owner ngayon, 2/3, ay si Enrique Razon. Enrique Razon is a known supporter of the National Unity Party. Tsaka meron silang isang alam ko meron silang isang party list na nakapwesto ngayon. No? Aside from being deeply connected with the National Unity Party, they have a party list seat. Kalimutan ko lang yung pangalan. And aside from that, yung mining nila is only one of many na so kung titingnan mo sa ekonomiya ng Pilipinas, the Razon probably has a huge chunk of ownership sa buong ekonomiya ng Pilipinas. Kaya it's in their interest to be influential in the sphere of politics also. Yes. Maraming contract po yan ang mga Razon. So kung may mangyari sa amin ni JB dito, hindi natin alam sino sisisihan natin. No? Pero we owe it to the public for them to know. Nabanggit na ba natin, Prof. Shelo, na hindi natin gawa-gawa itong mga matrix na to. This all came from Hindi po to katulad ng hindi po to katulad ng matrix ni President Duterte, ha. Ito po ay, sige JB, explain mo. Ito ay galing ko sa publicly sourced documents from the Securities and Exchange Commissions. At in-access po natin, we accessed it in public using yung paid service ng SEC. At yung marami sa mga public documents na yon
ay kinuha, dinownload at pinag-aralan ng ating researcher, including yung kanilang general information sheet, yung kanilang financial statements at yung kanilang transaction history ng pagpalit-palit ng mga investors. Mm-mm. You Galingan, don't have nakuha to, yung ano, information. you don't have to take screenshots po. We will make the document public, di ba, JB? Oo. Ay, hindi pa ba to naka-upload sa Hindi mga mo pa yata to pinapublish eh. Hindi Ah! pa. Fresh po to, fresh. Ito lang fresh. hinihintay namin eh. Ako pala hinihintay nila. O sige, gagawin po natin tong public para may reference kayo nung mga politically connected and politicians involved in mining. So, dito tayo sa Atlas. Hindi ko alam, kaya ko bang kontrolin dito sa page ko tong ano? Pag nasa screen Sa ako. Atlas, Mm-mm. ang mga Ramos family at saka ang C family, Henry C. and family. Yung Oo, Ramos so, are yung may-ari ng National Bookstore. Ito kasi, yeah. ito backdoor, basically, itong yung Asiaticus, yun yung mother company ng nasa National Bookstore yata. Tapos doon ipinasok yung investment dito ng Atlas. Tapos eventually, later years, yung C family na ang pumasok. Mm-mm. So ang family ang C family ay may 9% share dito sa Atlas Yep. Mining Corporation. Yan. So makikita niyo po to yung mga graph yan. May mga layers and layers of owners bago niyo makita kung sino nga bang liable kapag may nangyaring aksidente dito sa mining na to. Hirap, no? Kasi wala tayong beneficial ownership law. Yan. Kaya bagamat posibleng gawin nga yung ganitong research, napakahirap, napaka-tedious, medyo mahal kasi magbabayad. Tsaka time consuming talaga. Unlike kung meron tayong beneficial ownership law, on a regular basis, pwedeng mag-accumulate at mag-accumulate na lang tayo ng information. Pero ito talagang sasadyain. At bibilin nyo, alam nyo kung familiar kayo sa SecData, per page yung bayad doon or by number of minutes na ma-access kayo sa ambagal ng website. So magastos po itong gawin na dapat sana publicly available at accessible itong mga ganitong informasyon. No? So itong Astro Mining Vitali Inc. Oo. So to Prof, be determined pa to. Baka in the interest of time, gusto mo mag-focus tayo dun sa mga may pula? Sige. So, we will make kasi this public. Number 10, Prof. Sige. Punta tayo sa number 10. Ayan, exciting to. Number 10, no? Baka ano Ay, po. 11 pala. Number 11. Yung 10 blanco dahil hindi natin nakuha yung mga yung 11. Imagine yung mga iba po, wala pang impormasyon na available. Ito, FYI po, ha? Kaya sa susunod na topic natin, hihimayin din natin yung mga party list na yan, kung legit ba talaga yung mga kinakatawan nila kasi itong number 11. JB. Ayan, City Nickel Mines and Development. Palawan to, itong City Nickel. So one of the frontiers ng ating environmental beneficial owner, Caroline Tanchay. Majority, 54.67%. And na-tag siya dito, kung di man maganda, red tag, no? PEP, politically exposed person. Caroline Tanchay is a congresswoman representing sa GIP party list. Sino ba dapat represent ng sa GIP party list? At apparently, even this connection, we can suspect na interest sinasagip niya ng yung mining business industry. Well, specific na, pero So, broadly, yung industry siguro. I-research po natin. Pag party list, wag po tayong magpapadala sa mga pangalan. No? Tingnan natin sino tong mga tao na gustong maging congressman sa ilalim ng party list system. So itong si Caroline Tanchay, bago po yan naging congresswoman, ay minor yan. Minor sa Palawan. Yan. Nakita niyo yung mga multiple company layers bago lumabas yung pangalan niya. Ganyan po tinatago ang ownership ng mining. Ayan. Sige, JB. Sinong susunod? Jump tayo sa 13, Prof. CTP number- Construction and Mining Corporation. Ayan. Yung CTP, Clarence TP Mentel yan So basically, Pamangkin po 100% yan.
owned ng Pimentel family, not the Nene and Coco Pimentel family, no? And I think sinasabi nila hindi daw sila related dito, but these are the Pimentels of the Surigao provinces. Pamangkin ba to ni Johnny or Yes, pinsan? Oh. pamangkin. And then marami ring Pimentel sa local governments ng Surigao del Sur. So they have a congressman, they have a governor, and then alam ko yung Cantilan town na mayor, isa Pimentel eh. So you have the family, practically a dynasty, and they are embedded in the mining industry in the province. So from the governor to the mayor, up to the congressman. In the province where they are mining. In the province where they are mining. Ang saya, di ba? Tatlong MPSA yan. No? And Oo. then You expect the government to regulate. How? How will you regulate if you are the regulator and you're regulating yourself? Di at ba? kaya hindi tayo Yung mga- umaasa na papasa ang green bills, bro. Yung Oo. land use plan, comprehensive land, yung mining bill, yung forestry bill, and the freedom of information. Kasi yun yung green bills na tinatawag natin. Isa lang ang nakalusot Oo. inaypas eh. Yeah. If Kasi we gugustuhin move- ba nilang malaman natin ng taong bayan tong pinagsasasabi natin ngayon, di ba? or they don't want a land use plan or a mining bill kasi directly tatamaan sila eh. I mean, liliit yung physical land that they will have access to. Pag may pasa yung mga batas na yon, the Land Use Act and the yung proposed mining bill natin. If you go to 15, that's East Coast Mineral Resources. Sa Isabela naman yung mga ano nito. This is Hilario Pagawitan, and he's the mayor of Santa Maria Isabel, in Isabela, Santa Maria Isabela. Yung anak niya ay vice mayor and then councilor din yung isang anak. So basically a political dynasty again, may owner ng mines and then beneficial owner sila, and then sila rin yung local government officials. Doon din sila nagmimina sa lugar nila. Yes, Tama ba? yung MPA, MPS. At bago medyo baka na rin itong mga MPSX nila. Oo. Si, Alam niyo po kasi itong Power. dapat basic din to na part ng policy ng DENR na pinadi-disclose kung sino ba yung beneficial owner. Diba? Malinaw na conflict of interest and yet. Diba? Sinusunod natin, JB. Ito, interesting to, Prof. Number 20. Greenstone Resources Corporation. Adan pa lang, no? Green tsaka stone. 68% owned by Emmanuel Paulo Villar, the son of Senator Cynthia Villar and the brother of Senator Mark Villar. And the brother of Camille Villar. So alam niyo po ang mga Villar, so nasa mining sila, nasa water sila, nasa construction sila, nasa coffee Real sila. estate. Real They're estate. everywhere. Ito talaga worrisome kasi this is not the first time na nakita natin yung Villar. Even before, meron sila yung isang malaki, yung King Mines there in Caraga. So at hindi na tinatago rin yung St. Augustine Mines yung mother company nila. And medyo malakas yung kanilang propa sa foreign investors. And we can, well, of course, suspicion lang natin yan because the son owns the mining company and the mother and now the brother is in the Senate. So yung political influence is publicly displayed, which gives them some sort of additional aura of influence doon sa ano. Moving on, ang pala nating to be determined pa. Ibig sabihin, hindi natin to nakuha, Prof. Chelo. Pero kasi yung 26. Hindi kompleto yung available, either hindi kompleto yung available info sa SEC or kulang yung budget natin. Oo. At Mahal yung po iba talaga. yata, sinabi natin na
low priority kasi ito yung at the time nung nagre-research, late 20 middle 2023, suspended pa rin yung status. So parang hindi ganoon ka priority natin. Mm. But look at 26, you see the same story. Ay, akala ko Libho. 21 muna tayo. Yung hinatuan, mining, Ah! Nickel Asia. Ay, hindi, Balik tayo sa hindi pa pero babalik, lalabas naman yun uli eh. lalabas Diba? mamaya. Oh, Abangan. lalabas yan. Abangan. So yung 21. Ito na pala. 26, Libho Mining Corporation would be in Dinagat Island. At alam ko ito hindi to napapasok pa eh. But the mining company is owned by Salvador Zamora, brother of Ronaldo Zamora, who served as representative ng San Juan at current mayor ng Francis Zamora. Tapos si Salvador Zamora was the campaign manager of Manny Pacquiao in 2022 presidential election. So yung Zamoras, medyo malaki yung kanilang footprint sa nickel mines talaga. Malaking footprint nila sa nickel mines, malaki din ang footprint nila sa politics. Yes. Oo. Diba? Yep. Saka yung son-in-law is now one of the nominee. Kilala ko po yun dahil kaibigan ko, kabatch ko sa UP. That's why I know na he's also one of the nominee dun sa Minero party list. Diba? Yung BBM, bagong Minero. Bagong Bayani Minero. Oo. Yan. So, and his wife is currently the congresswoman of San Juan. Yeah. So, they're all Zamora. So, ito, Libho Mine, Hinatuan Mines, ano yung sa Palawan nila? City Nickel. Hindi, City Nickel si Tanchay. Nickel Asia. Nickel Asia. Nickel Asia. Yan po lahat sa kanila. They have the biggest share in terms of nickel mining in the country. Yan. Plus yung, of course, yung iba subsidiaries kasi. No? Oo. Going tayo sa sa kanila din ang humunhon, diba? Hindi ba? Yung may isa doon. 4 kasi yung sa humunan eh. Yung isa doon kanila. Oo. Ayan. So Anong 26, susunod yun yan, yung Libho. 26. The Zamoras. Sa 20, may lumilitaw na ditong Mark Ventures ng Benguet Corporation. Ba't di mo binabanggit, JB? Ba't wala itong pula? hindi na establish yung link ka sa Benguet. Pero yun yung RYM eh. Yung RYM na yan, yung itim na yan, yan ang isa sa common denominator with Benguet Mines. And we suspect, although hindi yan naman, this is the initials of the wife of Romualdez, yung RYM. So, pero yung black na yan, so that's the common denominator. Dapat lumabas dito. Pero baka kasi hindi nakita dun sa up to the 4th layer yung talaga yung Benguet Corp. Pero even yung Bright Kindle nandun din yan sa Benguet Corporation. Kaya nga eh. Galing magtago so dapat meron diba? tayong dito. Meron tayo dapat na PEP dahil nalilink na natin sa mga Romualdez to eh. Yes. Hindi naman tinatago yan. Data Benguet Corporation. Romualdez yan. Kapatid ni Speaker Romualdez. Tapos, di ba may Mark Venture, lumilitaw yung pangalan ng anak ni Speaker? Yep. O nga ba't hindi lumabas dito? Kasi meron tayong separate paper about Benguet eh. Tapos, mas detalyado. Special kasi sila. So, may hiwalay po kaming study. Diyan kay Speaker Romualdez. Baka mag-dedicate tayo na isang araw si Speaker lang pag-usapan natin. Diba? Oo nga. Sige. Sige. So, si 29. Speaker, Ang 29 Mount Sinai Mine. Ito, Sinai. Ano to? Humonhon to. Vicente Lau was appointed as the New Zealand government honorary consul. Paano na yun? Yung New Zealand government, in-appoint siyang consul? Pwede ba yun? Baka he was appointed to be honorary consul to the New Zealand government. Pero in Mindanao. I-review natin to. Pero so may connection sa foreign affairs.
Mm. And then Norwea Meta sa 31. Michael Abraham Pagawitan back to Isabela. So yung Isabela family sa Santa Maria, So may Isabela. another MPSA sila. So minsan po yung isang Yeah. family has multiple operations. Actually, interesting pala yung JB. Kung titingnan Mm. natin, ilan lang talaga yung nagmamay-ari ng mina sa Pilipinas? Yung concentration ng sa iilang power, diba? Yep. And in fact, Yeah. hiwalay na corporation to pero lumabas Mm-mm. sila pareho lahat. Mm-mm. Mm-mm. Gives Ibang additional corporation pero talaga same sa individuals. yung sinasabi ng LRC sa atin, yung piercing the corporate veil is really very, very hard. Yeah. Yeah. Oh, Okay, itong, well, dadaanan natin yung isa sa pinakamalaki, Felix Mining, pero hindi to naman be- politically exposed person si Wal- Manny Pangilinan, but he's politically exposed. powerful. Hindi na niya kailangan mag-expose himself to politics. Mm-mm. Rio But he's Tuba, disclosing his ownership. Rio Tuba, wala. Dahil But Rio Tuba is Nickel 35. Asia. Rio So, Tuba is Nickel Asia and Nickel Asia is Zamora. So Rio Tuba is Implicated ang equal to Zamora. Mm. Pero kulat lang ako, wala tayong makitang GIS. Mm-mm. Saan? Doon, sa Rio Tuba. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nagtanong-tanong tayo sa mga kaibigan natin doon sa Palawan. Bagamat mataba ang mga kwento at siksik-liglig ang mga chismis, walang paper trail na makitang direkta sa mga popular na local government officials in Palawan. So, that is a source of our concern. Kasi kung policy-wise, very open na pinopromote, pinapa-expand yung mining inside the protected area sa Palawan. Pero wala tayong paper trail na makita sa mga local government officials. Ng Palawan, no? Yep. Okay. Meron pa ba tayo dito? Sa pagbaba pa, sa 44, ito, TVI Resources. Again, the Villar family. So, this is the third medyo significant na mining operation sa yung kanina, yung yung St. Augustine, tapos yung Libho, tapos itong TVI Resources. Lahat to, Gawan pala natin, JB, ng social media card ng mga big name politicians or even the local politicians. Tapos kung ano yung mga companies under them. Pwede na nating i-slide share, no? Meron tayong alam na hindi lumalabas dito sa version ng research natin, Prof. Yung nilaman sa balita nung sa Sibuyan Island. Yung yes. Altai Mining Resources sa Gatchalian yun Oo. Tatay po yun ni Senator Win Gatchalian. Hindi, kapatid. Yun ang kuya nila. Yun ang kuya nila na may-ari. At talaga lantaran na sila may-ari. Although sinasabi ni Senator Gatchalian divest na sila. Nag-divest na siya. Si Sen Win. Oo, as senator. Si Sen Win ay nag-divest but the ownership is with the brother.